Kamusta po mga kapatid? Naka-move on na po ba kayo sa pagpasa po ng budget na ginawa po ng Marcos administration ng Senado at ng Kamara de Representante, mga kapatid? Nakakalungkot dahil ang dami pong nadismaya at marami po naglipa na po ang iba't ibang mga pahayag ng mga maraming Pilipino sa ginawa pong pagbaklas ng pondo po ng PhilHealth, mga kapatid, at umapaw po at nakaramdam po ng maraming suporta ang PhilHealth, no, dahil sa ginawa po hindi po pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth. At ito po mga kapatid, yung Department of Education po na pinamumunuan po ni Sani Angara, na pinangukuan po ni Martin Romualdez, na ito po ay dadagdagan ng pondo at bibigyan po ng maayos na pondo. Matapos pong umupo si Sani Angara bilang DepEd Secretary, ngayon po mga kapatid, nakakalungkot dahil isa po ang DepEd, isa po ang Department of Education sa dapat na pinaglalaanan, dahil ito po ay isa sa may pinakamalaking ahensya ng gobyerno, mga kapatid, na nangangailangan ng malaking suporta at pagkalinga ng gobyerno na dapat pong pinagpapahalagahan, mga kapatid. At ikinalungkot po ni Sani Angara ang ginawa pong pagbabawas sa kanila ng Senado at ng Kongreso, mga kapatid, na dapat po ay hindi nangyayari, dahil importante po ang edukasyon. Ang kalidad po ng edukasyon sa Pilipinas ay napapansin po natin na hindi naman po ganun kataas at hindi naman din po ganun kababaan. Pero kung ito po ay magkakaroon ng sapat na namumuno at sapat na pondo, ay ito po ay magkakaroon po ng maayos na kalidad po ang edukasyon po ng Pilipinas, mga kapatid. At ito po mga kapatid, basahin po natin, may naging pahayag po. Ito po ay galing sa Max FM Tacurong City 91.1 official, at ito po ang sabi nila. Ito daw po ay galing kay Sani Angara, at ito pa basahin natin, hindi pa nakontento sa PhilHealth, pati DepEd, bawas ang budget. Ikinalungkot ni DepEd Secretary Sani Angara ang malaking na ibawas sa pondo ng DepEd Philippines. 10 billion ang natapya sa kabuuang proposed budget ng ahensya, na maaari pa sanang magamit sa pagtatayo ng public classroom. Isipin mo mga kapatid, 10 bilyon. Saan po mapupunta itong 10 bilyon na itinanggal po sa Department of Education, imbis po na magamit po sa iba pong mga problema na kinaharap po ng Departamento ng Edukasyon. At alam po natin na marami pong kakulangan sa mga classroom, andyan at iba-iba pang mga problema, ang mga laptops, ang mga kailangan po ng mga estudyante ay hindi pa po na ibibigay ng sapat na at maayos ng Departamento ng Edukasyon, mga kapatid. Pero bakit po tinanggalan ng 10 bilyon? Saan po kaya nila dadalhin ng 10 bilyon? At ito pa po, dagdag natin, mga paaralan at pagbili ng mga computer o gadgets na siyang makatulong sa mga mag-aaral at mga guro na nasa pampublikong paaralan. Yung sinasabi natin, mga kapatid, na kailangan po talaga matutukan po, mga kapatid, ang ahensya po ng kagawaran ng edukasyon. Ano po ang nagawa ni Sani Angara dito? Parang napansin po natin, simula po nung upo si Sani Angara, parang nawala po ang popularidad ni Sani Angara, no? Simula po nang nalipat siya dito, imbis po na parang gumanda po ang pamunuan ng edukasyon, dahil iba na po, hindi na po si Sara Duterte ang nakaupo. Patuloy nilang binabanatan. Ngayon po, iba na, si Sani Angara na ang nakaupo. Tinapyasan pa po nila ng budget. Ano po ba talaga ang nais ipahiwatig nitong Marcos administration at nitong mga nagpasa ng budget, na hindi dapat tinatapyasan, dahil marami nga pong problema ang edukasyon sa ating bansa, mga kapatid. At ito pa ang sabi niya, kung ano ang masihigit na kailangan ng pondo ay yung pa ang nawawalaan at nilagyan o inililipat sa mga kontrobersyal na programa ng pamahalaan katulad ng AKAP. Yun ang sinasabi natin dito, mga kapatid, na ito pong 10 bilyon na binawas ito po ay mapupunta lamang po sa AKAP. Mga kapatid, mapupunta po ito sa AKAP, sa TUPAD. At hindi lang yan, nakakalungkot dahil so ibig sabihin po, nung tinanggal nila si Vice President Sara Duterte, sa kagawaran ng edukasyon, ngayon po, ganun pa rin po ang ginagawa nila. Tinanggalan pa po nila ng pondo, binaklasan po nila ng 10 bilyon,
na parang hindi nila nakikita ang iba't ibang kakulangan ng problema ng edukasyon saan mang panig ng mundo sa Pilipinas, mga kapatid. Ano ang ano po ang nangyayari? Ano po ang tunay na problema po talaga? At ano po ba talaga ang nais ipahiwatig po nitong gobyernong Marcos na ito, no? Ng kaliwat kanan pong pagbabaklas ng pondo sa PhilHealth, hindi na po binigyan ng subsidy at umaaray po ang marami din po ang nagpapahayag ng suporta nila ng mga senador na sana ay maibalik or maibigay ang subsidiya sa PhilHealth. Nandiyan si Senator Bongo, nandiyan si Senator Bato de la Rosa, nandiyan si Coco Pimentel, si Robin Padilla, and also nabasa natin ito mga kapatid meron pong post si Senator Risa Hontiveros at ang sabi niya, I vote no to the 2025 budget, mga kapatid. So, isa siya sa mga hindi po pumirma sa pondo po, ginawang budget at ipinasa ng Senado at Kamara, mga kapatid. Isa po siya sa nag-disagree. So, nakikita natin ilan po sila na mga hindi pumirma. Si Coco Pimentel, Risa Hontiveros, Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, 5. Sino pa po ang iba dyan, no, mga kapatid, na dapat po balansehin nila at timbangin po nila kung ano po ang pangangailangan. At dahil nakikita natin, marami po tayong kababayan na mga mahihirap po talaga. At dito lang din po umaasa, hindi lang po mahihirap, kahit po mga mayayaman at may kaya sa buhay, ay nag-a-avail po nitong PhilHealth. Ikaw man po ay magandang katayuan sa buhay, ikaw man po ay sadlak sa kahirapan, marami pong Pilipino ang umaasa po sa PhilHealth, lalo na po ang nagbabayad po ng kanilang mga premium at contribution na patuloy pong ginagatasan ng gobyerno. Ay nakita po natin, mga kapatid, imbis po na bigyan ng sapat na pondo, ay ang ginawa pa po nila, di ba kinuhaan pa po nila ito ng bilyon-bilyon at inilipat nila sa treasury ng gobyerno. Tinanggal po nila sa PhilHealth dahil ito daw po ay hindi na nagagamit, ito daw po ay pondo na hindi naman nagagamit. Imbis po na mapakinabangan, ay ginawa po nila, iwinalis po nila. Sa ganyang sitwasyon po na nakikita natin na hindi na nga po nakapagbibigay ng maayos ang PhilHealth, patuloy pa po nilang ginigipit, no, mga kapatid. Magpapatuloy po ang ganitong nangyayari po sa gobyerno. Wala na po, patuloy pong mababaon sa utang ang Pilipinas sa ginagawa po ng Marcos administration. Kaya dapat po na ang bawat Pilipino ay nakikialam po at nagsasalita sa mga ginagawa pong pagnanakaw at korupsyon na nangyayari po sa Pilipinas. Kayo po mga nasa Pilipinas, ipahayag nyo po ang inyong pagkundina, ang inyong mga suporta sa mga ahensya ng gobyerno na tinatanggalan po ng pondo. Huwag po tayong manahimik, mga kapatid. Karapatan po natin na magsalita at siyasatin at alamin natin at buksan natin ang ating mga isipan sa mga nangyayari po sa gobyerno ngayon. Lawakan po natin ang ating mga pag-iisip. Buksan po natin ang ating mga puso at damdamin sa tunay pong kalagayan ng sitwasyon po ng ating bansa ngayon. Marami pa pong mga nakapikit at marami pa pong mga bulag o talagang mga nagbubulag-bulagan lang sa tunay na estado po sa pamamalakad po ng gobyernong Marcos. Marami pong mga katanungan, marami pong hinaing ang taong bayan na hindi po natutugunan ng Marcos administration. Ang kaliwat kanan na nakawan at pagbibigay ng ayuda na hindi naman po nararapat ay patuloy pong ginagawa ng Marcos administration sa pangunguna po ni Martin Romualdez, mga kapatid. Ito po ay hirap at pagod po ng bawat Pilipino na nagbabayad ng tax, na nagbabayad ng buwis upang babuyin at lapastanganin po ang pera at kaban ng taong bayan, mga kapatid. Kaya ikaw, ano po ang inyong mga suwestyon, komento, ipahayag nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan isa-isa. Maraming salamat po, mga kapatid.